maganda kayo sa mga marami nating i-share na issue patungkol ho dito sa dalawang ito. Ito. Pakingge. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Nako po. Yan ang katotohanan. Yun. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito. Wait lang. May naalala po kasi ako eh. Nung nag-meeting po kami ni BP Sara, hindi naman meeting actually, nagkita. Napaunlakan po kami, na pinayagan po kami makipagkita sa kanya nung nandiyan po kami sa Davao. Yung buong Banateros, di ba? Sila Boss Dada, Coach Oli, Master Judea, Jiggy Barat, inyong lingkod. Nakipag-meet po tayo kay BP Sara Duterte after niya magsalita doon sa KOJC. Kinabukasan, nagkaroon po kami ng exclusive na pakikipag-usap. At nabanggit niya ito. Sabi ko sa inyo, ganito yung kanyang pagbanggit. Mahaba ang usapan na to, kaya hindi na lang muna nating i-discuss. Pero may idea na po tayo nun dahil tandaan nyo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ano ba ang kinakaharap natin ngayon? Meron tayong kaso dyan sa Naku, ayoko na muna magsalita. Ikaw na muna, BP Sara Duterte. Ikaw muna. Sa DepEd muna tayo. Okay. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nako po. Nagulat ako. Nagulat daw siya. 5 million ha? Ay, 5 billion para sa construction doon ha? Kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Naku po, patay tayo dyan. Ang lupit nyo. Bambira, oh. Ayoko na magsalita ng mura, pero talaga eh. Mantakin mo mga kababayan. Yung, magkano eksaktong amount noon? Ayan, oh. 5 billion 917 million. Na ito po, pag sinabi mo National Expenditure Program, ito na po yung napagdesisyonan ng inyong ng executive branch na ibigay sa inyo, na approve, na ito na yung ibibigay na budget sa inyo. Okay? So, 5.9 billion. Mantakin mo, may lumapit daw sa kanyang kongresista. Naku, grabe talaga. Kapal ng mukha mong animal ka. Gago! Kaya kayo nagtatabaan dyan, mga animal kayo eh. 5 billion. 5.9. Kung ira-round up natin yan, 6 billion yan. Diba? 6 billion na sana'y pangpagawa ng classroom. Mantakin mo. Pati ba naman yung ibibigay mong construction para sa classroom ng mga kabataan, nanakawin nyo pang mga animal kayo? Animal talaga kayo. Ganyan kayo. Animal kayo. Nagulat ako. Kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Humihingi nila yung 5 billion. Parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Humihingi? Animal? Ano yan? Balato? Ano to? Napanalo sa bingo? Napanalo sa kasino? Napanalo sa pustahan? Humihingi ka dyang animal ka? Ay, naku naman. Nagulat nga daw si BP Sara Duterte. Siguro dinilatan nito. Ito pa naman si BP Sara Duterte. Pag dumilat to, gumaganyan yan eh. Baka dinilatan kaya nito? At sinabing, hoy! Para sa kabataan yan Bakit mo ka humihingi dyan? Tuloy natin. Ano nangyari? Nililinaw natin 6 billion. More or less, 5.9 billion. Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization
base sa backlog at sa classroom construction. Grabe, no? Mantakin mo, meron ng problema tayo sa, hihingan pa. Kita nyo yun, ito yung example na kagawian na po ng Kamara ito. Sa leadership ng Kamara. Hindi natin alam kung anong nangyari ng mga nakaraan. 'Di ba? Buti na lang si VP Sara Duterte astig na tao. Astig na tao in a sense, wala siyang pakialam kung kailangan niya nang umalis, hindi siya kapit tuko sa pagiging sekretary, hindi rin siya kapit tuko sa kahit anumang kapangyarihan. So, sige, wag na. Ganun. Kung ayaw nyo, diwag. Basta, hindi pwede yan. Mantakin mo. Kung gawain na nila yan. Magkano ba sa amin dyan? Patay tayo dyan? Magkano kaya? Ito ang tanong. Magkano kaya? Tandaan ninyo, DepEd pa lang to, ha? Ganito kalala ang korupsyon sa Pilipinas. DepEd pa lang ito. Magkano pa kaya yung hiningi ng ibang na mga leadership ng Kamara sa ibang mga departamento? Mantakin mo? Tuloy. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez. Sino kaya yung nanghingi? So definitely hindi si Martin Romualdez, ha? Pero parang ang dating sinasabi ni VP Sara Duterte parang inutusan. Kasi sabi niya, sabihin nyo kay speaker na hindi pwedeng chap-chapin. Yun. So parang without even saying directly, parang ang dating, inutusan niya yung mga congressman na lumapit kay VP Sara Duterte, kung sino man yun. Hindi natin kilala yun, pero may hinala tayo. Alam mo naman, may binanggit si VP Sara Duterte. Hindi natin alam kung sino, ha? Pero may hinala tayo kung sino yun. At sinasabi ngayong ni VP Sara Duterte, sabihan nyo yung amo nyo. Hindi pwedeng ganyan. Ano to? Nanakawin nyo yung pera para sa pagpapagawa ng mga classroom? Ganun kayo kagarapal? Eto, tuloy. Di pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Okay. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Grabe! Do you understand what happened here? Do you? Ganito ayoko na magsalita, ikaw na nga lang, Kong. Gago! Yun. Ganito ayoko talaga. Ganito napakawalang ya ng ating gobyerno. Ano ba ibig sabihin yan? Ito lang inapruban. 5.9 billion. Sabi ni VP Sara Duterte doon sa emisaryo, di umano, according to him, according to her, yung emisaryo, kongresista, kung sino man yung animal na yan, magkano sa amin? Ang sagot ni VP Sara Duterte, di pwede yan. Di pwede chap-chapin. Alam mo ginawa? Okay. Ayaw mo. Okay. Walang problema. Ayaw mo. Sigurado ka? Ayaw mo. Sige, kami nang bahala. Kaya, minekos-mekos nila yung GA. Dinagdagan nila ngayon, ginawa nilang 15 billion. Minekos-mekos nila, ginawang 15 billion. So sa madaling salita, ang ibibigay lamang sa DepEd, 5.9. Magkano ang katkong? Grabe talaga. Ang katkong! Alam nyo kung magkano? Mahigit kumulang 9 billion. Nako, grabe. Kaya naman pala may pambayad sa mga vlogger tong mga animal na to Gago! Kaya naman pala nakabili ng Raptor yung isa. Gago! Kaya naman pala naka-condo na yung isa. Dati nasa kubo lang. Ano? Gago! Dati yung mga chinuchu spaghetti lang niya, mga tigwa 150. Ngayon, medyo mahal na, 500 na. Gago! Di ba? So, ganyan kaloko, ganyan kagago ang ating gobyerno na
sabi nga dito ni VP Sara Duterte, leadership ng Kamara. At may binanggit siyang 2 tao dito. Hindi ako nagsabi. Zaldico ha. Ayan ka na naman. Di na naman nakikinig yung mga abogado mo, ha? Kung ano na may sasampang ha? Maya, malinaw ho yan, ha? Ang sinabi dyan ni VP Sara Duterte, kayong dalawa ni Speaker Romualdez, ang may control sa budget. Wala naman siyang ito, linawin lang natin, in fairness. Kasi baka sabihin ninyo, tayo kinukulayan natin. Hindi, in fairness, wala naman sinabi si VP Sara Duterte na ang nanghihingi sa kanya ay si Zaldico o di kaya si Speaker. Walang sinabi si VP Sara Duterte ganyan. For the lang yan, para sa kaalaman natin, for clarity, wala siyang sinabi. Pero, ang sinabi niya, ang nagko-control ng budget na yan, ang nagdagdag di umano sa budget na yan, walang iba kundi si Speaker at saka si Zaldico. Yan po ang binabanggit ni VP Sara Duterte. Hindi tayo, ha? Si VP Sara Duterte, ha? Zaldico, si VP Sara Duterte nagsabi niyan, ha? Gago! Hindi ako. Okay, tuloy. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion. Yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Ano daw? Yung 10 billion na yon hindi na kontrolado ng DepEd. Since hindi sila nakahingi, kung sino man yung kongresista na yon, at kung sino man yung nire-representa ng kongresista na yon, since hindi sila nakatkatkong kay VP Sara Duterte at hindi pinahintulutan ni VP Sara Duterte na magnakaw ang mga congressman na ito, ano ginawa? Minekus-mekus po mga kababayan. Yung yung budget dun sa GAP, di ba? So ibig sabihin to, pumatong sila. Magkano? Higit kumulang 10 bilyon. Di ba? Ang mga gago. 10 bilyon! Anak kayo ng wewe. Saan kaya mapupunta yung 10 bilyon? Pangangampanya para sa pagiging presidente? Nako. Para sa pangangampanya para sa magsenador? Nako. Baka naman para sa mga bet kaya. Hindi natin alam, ha? Nako, dapat sagutin nyo ito. Speaker at saka Zaldico. Nako, matindi paratang ni VP Sara Duterte dito. Di natin alam kung anong... mamaya, papakinggan natin ang sagot ng isa sa mga binanggit ni VP Sara Duterte. Controlled yun ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Naku po! Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita nyo yun sa papel. Makikita ng taong bayan yun sa papel. Net, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So may iintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget. So it is very very clear, therefore I conclude. It is very very clear, mga kababayan, na sinasabi ni VP Sara Duterte, 2 lang ang nag-approve, si Zaldico at saka si Romualdez, ang nagtaas ng budget na yon. Kasi nga, sabi niya dito, 2 lang ang nagko-control ng budget. Gets nyo? So sino nagtaas nung from 5 billion na naging 15 billion? Sino nagtaas nun? Walang iba kundi si Speaker at saka si Zaldico, according to VP Sara Duterte. Naku po, malupit ito. So para bagang sinasabi ni VP Sara Duterte na ang kontrolado lang niya ay yung 5 billion na nandoon sa unang hiningi, pero pinatungan. Asa na kaya yung pinatong? Naku po.
Hilig yung pumatong, ha? Delicate siya, baka mabuntis, ha? Huwag kayo ng ano, ha? Ng bayan natin. Halimbawa, taong Ayan. 2024. Nako, hindi pa pala tapos. Hindi pa pala tapos yung isa. Kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Nako, Noong lumabas na, grabe ito, 19 billion ang approve. O, nung lumabas na, magkano na yung House version? Sige nga, madam. ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion ito. Naku po, grabe, mahigit kumulang 5 bilyon. Tama ba? O kung if may mathematics, so sa NEP, ibig sabihin, again, yung national expenditure, ibig sabihin yun yung para talaga sa, yun ang inapprove ng Department of Budget. Okay? 19 billion. I-round up na lang natin para di mahirap banggitin. Pero ang ginalaw ng Kamara ay 24 billion. Ginawa nilang 24. From 19 to 24. So, more or less, 5 billion. Kanino na naman mapupunta yan? Ano naman yan? Grabe talaga kayo. Grabe. Sabi ko nga sa inyo una sa DepEd. Pangalawa sa Office of the Vice President. Paano pa yung ibang departamento? Tiba-tiba talaga kung sino man yan. Kung sino man yan, kumakatkong dyan. Tiba-tiba na naman. Grabe kayo. Kaya talaga napakawalang yan ito mga to. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. Grabe. Ayan no. Kinuha mula doon sa repair. Ibig sabihin, tinanggal. Tinanggal doon sa repair. Itong amount na yan. Yan. Tinanggal yan. Yung amount. Kasi sa ano to sa ENEP to, ito yung national expenditure. So, siyempre, para mapatungan yung saan kinuha? Dito daw. Okay? Tuloy. So, ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Nagets ninyo. So, tinanggal dyan, inilipat doon sa pinatong kanina. Kasi siyempre pagka meron dinadagdag, kailangan may binabawasan. So ang nangyari, parang sinasabi ni VP Sara Duterte dito, kaya mga kababayan, kayo mga teachers, estudyante na mga public school, mga lalo na sa mga probinsya, kaya sira-sira yung mga mga mesa o eskwelahan ninyo. Bakit kanyo? Kasi yung pang-repair niyaan, kinatkong. Tinanggal yung 5 bilyon. Tinanggal at inilipat sa iba. Naku po, ayan na naman po tayo. Naalala ko na naman yung PhilHealth na nilipat yung budget. Naku po, ang lupit talaga. Ang lupit ng gobyerno to. Sa bagay, mahal ang pulburon ngayon, di ba? Hindi. Wala, sinasabi ko lang naman. Wala naman ako sinasabing nagpupulburon. Wala. Sinasabi ko lang, mahal ang pulburon. Ganun talaga. Mahal ang bilihin ngayon. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Grabe. Makikita nyo yon sa papel. Grabe talaga. Pagdating namin sa Senate,
Nakita yun ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion? Sandali. Totoo ba yan, Madam Vice President? Totoo ba yan? Kahit daw mga senador nagtanong kung tungkol dyan sa 17 billion na yan. Tingnan natin. Ng mga classroom construction. So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Sa madaling salita, yung nawawala, di ba? Na di umano, parang binago daw. Sino ba may control? Si Speaker at saka si Saldico. Yung nawawala na yon, nagbigay ng listahan. Okay, yung listahan na yun, doon daw mapupunta yung mga construction, bla bla bla, kung ano gagawin doon. Sinabi ngayon ni BP doon sa Senate na tulungan nyo kami. Yan ngayon tinanong ngayon ng isang senador. Tuloy. Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Nako. Makikita nyo sa mga videos. Balikan nyo yung mga videos. Sige nga, balikan natin. Makikita nyo. Balikan natin. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. Hindi nagsisinungaling si BP Sara Duterte. Naandun talaga. So yung dokumento na yon na pinakita ni BP Sara Duterte, yan ho yun. Nandyan talaga. Kasi nabanggit sa Senate Kasi si remember, hinihiring din dyan sa Senate. Okay? Nabanggit. So ibig sabihin, authentic, totoo yung sinasabi ni BP Sara Duterte. Malinaw na malinaw. Hindi fake news. Bakit to? Kasi diniscuss sa Senado. Ayan, no? Tamang-tama yung amount. However, this is my concern which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. Ayan. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Magkano yun? Magkano yun? So, ayan sa 24.6 billion allocated under the GAB, yung po yung General Appropriation bill pa lang yan kasi tama ba? I'm not sure kung billan yung sa B. Pero alam ko kasi dinidiscuss sa Kamara, dinidiscuss dito. Okay? So hindi pa ho yan yan yung na-finalize. So kaya nga ho bill pa lang siya. So 24.6 billion ang inallocate under the GAB. And yet, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Sa 24 point blah blah billion, 9.8 lang ang kontrolado ng DepEd. The rest, sino may control? Hindi na natin alam. Ito malinaw. Hindi nagpe-fake news si BP Sara Duterte. This is legit. This is not fake news. Diniscuss po ito sa Senado. Okay? Ang linaw po, diniscuss ito sa Senado. Kaya hindi ko na kailangan ng witness. Kasi makikita nyo sa papel. Yun. Tapos dumating ang BICAM. Walang nangyari. Bakit kasi may mga nagsasabi, may mga nakikita akong comment na mga tatanga-tangang comment. Sabi, hindi naman kontrolado yan ng kamera lang Alam mo na, maraming troll sila di ba? Yung mga troll ni
Di tamba, hindi natin alam, di ba? O, ang daming, ang kanilang parang panagot diyan sa akusasyon ni BP Sara Duterte. Sinasabi nila na, sandali. Senado rin naman nagde-decide Oh. Pero tandaan natin, ang Senado, kaya nga nagkagulo-gulo sila, di ba? Kaya nga napalitan yung kanila leadership dahil merong nangyaring hindi din tama. Kaya nila pinatalsik yung kanilang Senate President. Kasi nga alam naman natin, kamara at kamara pa rin ang didesisyon kahit sa budget na inaalat sa Senado. Kamara ho ang talagang, kaya nga sila ang pinakamakapangyarihang institusyon sa Pilipinas kasi sila may hawak ng budget. Sila nagde-decide. Kaya nung BICAM na, kasi ganito yan kamara, pag-uusapan, Senate, pag-uusapan, tapos BICAM. Ang problema sa BICAM, hindi naman po lahat ng senador na andun. Sino lang inaandun? Yung bata nung Senate President. Walang iba kung hindi sa finance. Chair ng finance ng Senate. So pag sila lang ang nagkasundo, kaya nga dami nagre-reklamo dyan kasi parang pinag-usapan pa natin lahat ng kongresista. Pinag-usapan pa ng lahat ng senador. Pagdating naman sa BICAM, dalawa lang naman na mag-uusap. Tapos, doon na desisyonan kung ano. Kaya ito nga, dumating sa BICAM, walang nangyari. So, yung sinasabing 24 billion, wala na tuloy-tuloy na. Kasi nga, dalawa lang ang may hawak dyan. Di ba? Ay, nako. Dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. So sinasabi ngayon ni BP Sara Duterte, even on the BICAM, kung anong sinabi ni Romualdez, kung anong sinabi ni Zaldico, sila lang ang nasusunod sa desisyon doon. Kontrolado nila even the representative of the Senate. That's why nagkaroon ng Senate leadership change. If you remember that, nagkaroon ng leadership change sa Senate. Now, nasolusyonan ba? Tandaan natin, medyo more independent na masasabi natin itong si Escudero kaysa kay dating Senate President na si Zubiri. Pero ganito nga yan. Kaya nga, di ba, lang lahat ng ito, if titignan mo buong picture, tama yung sinabi sa article ni Roberto Tiglao na sinabi niya, itong panggigipit sa Kamara, panggigipit pala sa KOJC has something to do with the 2025 election. Anong ibig sabihin nun? Remember, ang isa sa pinaka-financier o masasabi nating greatest supporter ng mga Duterte ay si Pastor Kibuloy at ang KOJC. So para wala nang manalo pang senador na kaalyado ng mga Duterte, kailangan nating pilayin yung pinaka-source nila, yung pinaka-tumutulong sa kanila, yung pinaka-lakas nila. Sino yun? KOJC, Pastor Kibuloy, and SMNI. Kasi kontrolado na nila media Ang hindi na lang nila nakokontrol SMNI. SMNI, KOJC, si Pastor Kibuloy. Now that they hold Pastor Kibuloy, pwede na nilang kontrolin. Talagang maaano na nila. Kaya nga, yun yung buong picture kung bakit sinasabi natin na yung nangyari sa KOJC, may mas malaking picture dyan. Ayaw nilang mamanalo ang mga kakaalyado ni Pangulong Duterte sa Senado. Bakit? Para kontrolado na rin nila ang Senado. Kasi ngayon, medyo nandyan na yung mga pumapalag di ba? Nandyan si Bato, nandyan si Robin, nandyan si Bongo. Yung mga yan pumapalag yan yung isa bumalimbing na, ang bilis bumalimbing para manalo kasi wala yun. Talunan po lagi yun para manalo, kailangan ng bumalimbing, di ba? So para makontrol nila yung Senate, kailangan mawala yung tumutulong, which is KOJC, Pastor Kibuloy, and SMNI. Di ba? Ganun ang ginawa nila. Ayan Valdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Ko at ni Romualdez. Grabe, no? In fact,
balik lang ako konti sa'yo, ha? Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the GAB came out, there was a 14.7 billion Annex A. Ayan na, ang linaw niya na. Ang linaw niyan, even sa Kamara, diniskas yun. Diba? Diniskas yung inangat ng budget. Dito kasi GAA na kasi act na. General Appropriation Act na. So ibig sabihin, ito po'y naging parang, kasi ganun yun pagka ginagawang batas yung budget, parang ang tawag nila AKE. Ayan, tuloy. The committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila. Grabe, yung budget ng DepEd. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin nyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Correct! Naku po, may abangan pa bukas. Naku po, patay tayo dyan. Pero malinaw mga kababayan, malinaw sa malinaw. Hindi po nagpe-fake news si VP Sara Duterte. Diniskas sa Senado, diniskas sa Kamara, yung nawawala. Hindi, yun na nga lang. Ang problema, nung nag-BICAM na, sabi nga ni VP Sara Duterte, sino ba nagdidesisyon sa BICAM? Si Zaldico at saka si Speaker. Silang dalawa lang nga nagdidesisyon. So, asan na yun? Ayo, patay tayo dyan. Kaya nga mga kababayan, importante po na atin po itong bantayan. Alam nyo, yan yung matagal na sinasabi ni Pangulong Duterte noon Ano yun? Yung transparency, accountability. Yan yun Asan yung transparency dyan? Kahit yung Kamara, hindi nga alam kung saan napunta yung bakit ang bagal ng mga... Kasi naglista pa sila dun nakita nyo, naglista sila doon? Pero bakit wala yung mga sinasabing nilista nila doon? Hindi nagmaterialize, ika nga. Hindi po, alam mo yun, hindi nangyari. Listahan lang yun, pambira. Di ba? Listahan lang yun. Listahan lang. Wala ho talaga doon. The next performance will start momentarily.